NMAX. Simula nang lumabas tong motor na to sa bansa natin, talaga namang hindi natin maikakaila na patok sa Pilipino tong mga to. And every time there's a new version, talaga namang inaabangan. Meron din niyang kuya na mas maporma, which is the XMAX 300cc. Pero medyo pricey na to at 249,000. Mga brad, what if you get an NMAX type of a motorcycle in terms of having a lower displacement pero maxi scoot type, pero daga niya yung angas ng XMAX? Sigurado maraming mag-aabang yan. Kaya ito, pag-uusapan natin ngayon ng XMAX 125. Ito si Juan ng Motor ni Juan. Welcome back sa channel natin. Like and share this video, pindutin mo yung subscribe button and then hit that bell at pindutin mo rin yung all para siguradong lahat ng videos natin manonotify ka. Also, join our community by clicking this link mga brad. Follow our Facebook page para lahat ng mga updates, reviews, and tips natin pagdating sa pagmumotor, talaga makukuha mo. Salamat din sa G4 Sticker Works. Malapit na magbukas yung bagong branch nila. Abangan nyo. Vegan Mufflers by 01 Moto. Open na rin yung Caloocan branch nila mga brother. So, mas accessible na para sa ating mga taga-norte. Para clothing and Legend Daddy Leather Shop. Around 2 years ago, napabalita ang pag-release ng Yamaha Gexi 125. Marami na talaga nag-aabang yan. In fact, hanggang ngayon, marami pa rin sa ating mga brothers natin dyan, nagtatanong kailan ba talaga ang release nito. Unfortunately, it did not push through. Ito kayang XMAX 125. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Unahin na natin pag-usapan tong looks ng XMAX 125 and we will be discussing some of the features ng TechMax version as well. Kasi may standard version yan mga brad, saka merong TechMax version. For the looks, this adapts the XMAX more sportier and aggressive body frame, pero andun pa rin yung pagkabulto niya, yung pagkamaskulado ng motor. Identifiable din yung forma ng LED lights na to. Dagdag mo pa yung angas nung taillights. Meron din tong sporty windshield, and for the TechMax version, you have the option to get a bigger variant. Kumbaga yun yung upgraded variant niya pagdating dun sa windshield. Premium din ang dating ng seats na to with stylish padding, tsaka okay din yung stitches niya. At saka maganda nito, with backrest na yan. Matutuwa sigurado yung OBR mo. So sa looks pa lang, alam natin talagang maraming tatangkilik niyan. Imagine mo 125cc and then you will have that type of a scooter. Marami mag-aabang yan. Pagdating naman sa engine, what we're going to have is 124cc engine displacement. Sa TechMax version, medyo mas mataas-taas ng konti lang naman yung engine niya at 124.6cc. Meron niyang single-cylinder, liquid-cooled, at kasama na rin syempre ang signature ng Yamaha, which is the Blue Core technology. And with VVA na rin yan, for the variable valve actuation or yung VVA ng Yamaha, is mas okay yung arangkada mo on lower RPMs. At kapag nandun ka naman na sa speeding up or higher RPMs, is it can still deliver that power whilst maintaining good fuel efficiency ng motor mo. Given that engine, you will have 12 horsepower at 8,000 RPM and 11 Newton meters worth of torque at 6,250 RPM. For reference, pagdating sa horsepower mga brother, sa 125cc segment, ang alam ko dyan is the higher or the highest power output so far in that segment is the Honda Click 125, which generates 11 horsepower. So this in itself, mas lamang na si XMAX 125 because nasa 12 horsepower na kagad siya. So I am really curious to find out kung ano nga ba ang performance ito sa kalsada. Kaya mga brad, aabangan nyo talaga yan once and if it gets here in the Philippines. Sigurado i-update ko kayo. Kaya kailangan lagi kayo nakaantabay sa mga social media channels natin. This YouTube channel, Facebook, Instagram, abangan nyo lagi mga updates natin. For the features, talaga hindi tinipid ang motor na to pagdating sa mga functionalities and features at saka yung pagka-modern and high-tech niya, in-inject na rin sa motor na to. Whether this will all be adapted if and when it gets here in the Philippines, yun yung tanong. Kasi kadalasan, di ba, medyo bawas yung features na nakakarating dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na pagdating sa mga Yamaha motorcycles that we have. So, itong mga features na to, isasama na rin natin yung TechMax variant pagdating sa mga features para makita natin gaano ka high-tech tsaka kaangas tong motor na to. So, unang-una,
we have the start-stop system. Alam na natin yan. Functionable yan ngayon sa Aerox and NMAX variants that we have. Nabanggit na rin natin kanina yung backrest ng passenger. And bukod dun, para mas relax din syempre yung driver, is you would still have that extended footrest na talagang better when it comes to your ergonomics. Adjustable din yung windshield nito, and you will have an analog or combination of analog and digital panel. So, kumbaga maxi scoot talaga yung dating niya, although this is in the 125 segment. Meron na rin yung smart key system, or yung iba ang tawag dyan keyless. Malaki rin yung storage na ito mga brother, which I like as it can legitimately fit dalawang full face helmet. Ang cool pa niyan, pag inangat mo yung upuan is magkakaroon ng illuminated LED lighting. So kahit na medyo madilim, meron kang guide, makikita mo yung underseat compartment mo. It would also have a built-in charging port and front and rear disc brake na rin yan. Siyempre, meron silang traction control system. If you're not aware pa rin what traction control system is, what it does is it controls yung spin ng rear wheel to match, your turn, your speed with the factors. Kumbaga para hindi mag-overspeed yung rear wheel mo, may iwasan naman yung pag-skid at therefore may iwasan yung pagsemplang at pagtumba ng motor. So yun nga, medyo jam-pack sa features tong motor na to and highly functionable. Hindi lang yung basta dinagdag na lang na parang palamuti lang. And tanong natin, will this be released in the Philippines? That's always the big question. Sa ngayon mga brother, ang diretsahang sagot, no. Masasabi ko na, don't count on this being released in the Philippines. Unang-una, with a price tag of 5,200 pounds, give or take, that actually directly converts into right around 350,000 pesos. And for a 125cc, Filipinos, us, will not be spending that much para sa isang 125cc scooter. Unless, Yamaha can find a way to bring the cost down. Siguro tatanggalin yung ibang features, tatanggalin yung ibang mga functionalities niya para mapababa yung cost. Pero still, medyo malaki pa rin yung ikakat in terms of costing, no? Unless this goes down to less than 100,000 pesos, hindi magiging feasible yung sales nandito dahil na rin sa cost ng motor na yan. And we also have to take note that, the competition of the 125cc that we have in the Philippines. Siyempre, una na dyan yung Click 125, which is less than 80,000, and yung sikat din naman ngayon na Suzuki Bergman, also less than 80,000. So that will be tough kung significantly mas mahal itong magiging presyo ng Yamaha X-Max 125. So this motorcycle really looks cool. Marami rin nagtatanong sa atin nito, kaya ayan, feature na natin ngayon. But again, the likelihood of this being in the Philippines, halos wala mga brother. But I could be wrong. This is just based in my humble and non-expert opinion. Pero pag may update tayo dyan, siguradong isi-share ko sa inyo. Kaya always follow this YouTube channel, our Facebook page, even our Instagram, para siguradong updated ka sa lahat ng mga reviews, tips, lahat ng mga balita natin tungkol sa pagmumotor. Hanggang dito naman yung video natin mga brother. Magkikita-kits pa tayo sa susunod ng mga video, and you have a lot of videos to expect, reviews and rides. Abangan yan mga brother. Sa ngayon,